Una po sa ating mga balita, ipinagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa mga aligasyon laban sa pamilya Binay. Dumalo na sa pagdinig ngayong araw ang mga resource person pinapaaresto ng Senado. Ang detalye ng balitang yan, alamin natin mula sa aming kasamang si Jade Miguel. Mag-uulat mula sa Senado, live. Yes, Kirby, pinagpatuloy nga ngayon ng Senado ang kanilang pagdinig ukol sa mga alegasyong ipinaparatang laban sa mga Binay kung saan dumalong ilang resource persons na pinaaresto ng Senado dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Ito na nga ang ika-21 pagdinig ng Senado ukol sa issue. Dumalo sa pagdinig ang 10 sa 19 na hinaina ng arrest warrant ng Senado, kabilang sangkot sa mga ilegal na transaksyon umano sa Makati na si Engineer Line de la Peña, Visha Marie Aldon, Danilo Villas at Mario Badillo. Dumating din sa pagdinig si Antonio Tiu na dawit sa kontrobersyal na Batangas property, pati na rin ang mga dawit sa issue ng cake at retail sina Irene Chong, Tun Chong at Kimsfer Chong. Samantala, hindi naman namataan sa pagdinig ang mga sinasabing umano'y dummies ng mga Binay na sina Jerry Limlingan, Ebeng Baloloy, James Tiu at and Lorraine Buencamino Tiu. Hindi rin dumalo ang mga dawit sa Omni Security issue na sina Aida Alcantara, Irene Lopez at Taliano. Samantala, naghain naman ng rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na sampahan ng plunder case si Vice Presidente Jejo Marbinay sa Ombudsman dahil sa issue nito sa overpriced Makati Car Park Building. Sa pagdinig, unang ang tinalakay dito ang deal ng Alphaland at Boy Scouts kung saan pinag-usapan ang milyong back umano ni Binay. Ang 100 milyon na ito ay ang sinasabing 5% kita ni Binay. Ayon sa dating vice-alkalde ng Makati na si Ernesto Mercado, dati ay 80-20 ang hatian ng kita ng Alphaland at Boy Scouts sa dinevelop na property. Ngunit na siya ni Jerry Limlingan na advisor ni Binay na 85-15 na lang ang hatian dahil ang 5% ay gagamitin umano sa kampanya ni Binay. Base sa mga dokumento ng Alphaland at Noble Care, may 100 milyon nga na dineposit at withdraw din sa magkaparehong araw noong August 2008. Humiram kasi ang Noble Care sa mother company nito na Alphaland ng 100 million pesos para sa ilang development projects ng kumpanya. Ngunit ang natanggap lamang na bayad sa loan ng Alphaland ay 88 million na shares at binawas ang 100 million na shares at ginawa na lamang itong cash. Ayon pa sa external si Dexter Ortega, hindi nakabook sa financial statement ng Noble Care ang naturang halaga ng loan. Bukod pa rito, hindi rin dineklara ng Alphaland ang mga nasabing shares sa Philippine Stock Exchange base sa mga nakalap na dokumento ng komite. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado kasama ang Unit 3. Ako po si Jade Miguel, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Jade.